Sa isang grocery shop, kumukuha ang isang batang lalaki ng isang pakete ng chips mula sa rack, ngunit nagsimulang mahulog ang mga chips mula rito dahil nabuksan na ito. Habang siya ay nangongolekta ng mga chips mula sa sasahig, isang bata ang lumapit sa kanya at nagtanong kung nagnanakaw siya ng merienda sa ganitong paraan, ngunit hindi siya sumasang-ayon. Biglang, isang agarang anunsyo ng balita ang nagpapakita sa screen ng TV, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa isang mababang antas ng lindol na lumalakas sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalag ng husto ang sahig ng tindahan, mabilis na inilipat ang mga alon sa mga racks, na naging sanhi ng pagkagulat ng mga tao. Biglang sumabog ang lupa sa harap ng tindahan, na humantong sa pagbagsak ng malalaking bato at toneladang buhangin sa itaas ng mga tao, na pinupuno ng malakas na hiyawan at hiyawan ang lugar. Ang bata na nakatayo malapit sa batang lalaki ay nakatingin sa lahat, nang may takot sa kanyang mga mata, habang ang batang lalaki ay tumabi sa kanya upang protektahan siya. Nakaupo sila sa tindahan, na ngayon ay ganap na nawasak na may buhangin na nakatikip sa lahat. Tinanong ng bata kung ayos lang siya, at umuo naman siya. Habang siya ay bumabangon, tumingin siya sa likuran niya at nabigla, nagtatanong kung ano yon. Nalilitong tumalikod ang batang lalaki upang makita ang isang malaking tore sa harap ng tindahan na umusbong mula sa lupa at nakatayong matangkad sa gitna ng lungsod. Ang tore na ito ay hindi lamang lumilitaw sa kanilang bansa ngunit sabay-sabay na lumilitaw sa mga pangunahing lungsod sa iba't ibang bansa, kabilang ang England at Japan. Di nagtagal, ang mga tore na ito ay pinangalan ng Towers of Nightmare, at sinimulan nilang piliin ang mga tao bilang Tower Walker, iniimbitahan sila sa loob. Ang mga taong tumatanggap ng imbitasyon ay ini-teleport sa isang larangan ng digmaan at tumatanggap ng mga pagpapala ng interface system sa anyo ng pera, armas, at kasanayan katulad ng isang laro. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras sa tore, napagtanto nila na ito ay hindi isang laro. Sa harap nila ay isang malaking screen na nagpapakita ng lugar sa labas mismo ng tore kung saan isang rescue operation ang nagaganap, at nakatanggap sila ng abiso na malapit nang magsimula ang epekto ng tore. Samantala, sa labas ng tore, isang pangkat ng pagliligtas ang abala ang mga manggagawa sa paglilinis ng lugar. Biglang tumingala ang isa sa kanila at sinabi sa kanyang kasama para tingnan ang isang nilalang na nakatayo sa loob ng tore. Nagtataka kung ito ay isang tao o isang halimaw, nagpasya silang tumawag ng pulis. Biglang, ang nilalang ay nakakuyom ang mga kamay na nakatayo sa tore at ibinuka ang bibig nito, inilantad ang matatalas nitong ngipin. Sa isang iglap, ang nilalang ay nagpakawala ng malakas na sigaw, na humantong sa biglaang pag-apaw ng mga halimaw mula sa tore na pumapasok sa ibabaw ng lupa, na nagiging sanhi ng tinatawag ngayon bilang ang dakilang sakuna. Naramdaman ang panganib, nagsimulang tumunog ang mga kampana, nag-aanunsyo ng isang emergency na sitwasyon, at ang mga tao ay nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon upang iligtas ang kanilang buhay. Upang harapin ang pananambang, ang hukbo ay pinapasok ang mga tropa at gumagamit sila ng mga tangke at mabibigat na bala upang paputukan ang mga halimaw. Gayunpaman, dahil sa kanilang laki at napakalakas na lakas, nawasak ng mga halimaw ang buong tropa sa isang iglap. Bilang resulta ng nakamamatay na pag-ataking ito, nangyayari ang malawakang pagkawasak, at 1/3 ng populasyon ng mundo ay nalipol. Samantala, ang mga taong nasa loob ng tore ay walang nagawa kundi panuurin ang nangyaring pagkawasak. Pagkatapos ng kalamidad, lahat sila ay makatanggap ng abiso na napili sila bilang mga Tower Walker na makakapagligtas sa nawawasak na mundong ito. Isinasaalang-alang na may pagkakataon para sa mundo upang mailigtas, nagpasya silang umakyat sa tore, umaasa na kung aalisin nila ang tore, matatapos ang bangungot na ito. Sa ganitong paraan, ang mga taong may espesyal na kapangyarihan at kwalipikasyon ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Upang maisakatuparan ang kanilang layunin, malapit nang magsimulang salakayin ng mga Tower Walker ang tore upang pigilan ang pagkalipol ng sangkatauhan. Pagkatapos umakyat pataas ng ilang palapag, nakatagpo sila ng isang higanteng bato na nakaharang sa pasukan sa susunod na palapag at iniisip kung hindi na sila makalakad pa. Pinag-isipan nilang sirain ang bato ngunit isipin na ang paggamit ng karahasan ay hindi gagana, ngunit sinusubukan pa rin nilang gawin ito gamit ang kanilang mga armas. Gayunpaman, sa sandaling simulan nilang hampasin ang bato, ang maliliit na piraso nito ay magsisimulang malaglag at lumiwanag ng maliwanag, na nalilito sa kanila. Ipinapalim sa kanila ng system na ito ay isang regression ng bato na makatutulong sa kanila na bumalik sa panahon na sila ay ipinatawag.
Habang pinananatiling buo ang kanilang mga alaala, isinasaalang-alang ito ng isang kahangahangang bagay, ang kapitan ng Tower Walkers ay kinuha ito sa kanyang kamay at nagsasaad na isasagawa niya ang eksperimentong ito sa kanyang sarili at sasabihin sa kanila ang tungkol dito. Habang ginagamit niya ang bato, isang maliwanag na liwanag ang bumalat sa kanya, pinipilit ang iba na takpan ang kanilang mga mata. Maya-maya, nang imulat nilang lahat ang kanilang mga mata, sila ay nagulat nang makitang nawala na talaga ang kanilang kapitan. Sa kawalan ng kapitan, ang natitirang mga miyembro ng koponan ay nagtataka kung maaari siyang bumalik muli sa tore. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga miyembro ng kanilang koponan, ang isang dating propesor sa agham na ang mga bagay sa tore ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa iniisip nila. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kapitan ay bumalik sa nakaraang mundong ito, ngunit dahil sa isang bahagi oras ay nahati ito, baka hindi na niya sila makilala. Sinusuportahan niya ang kanyang paniniwala sa mga kilalang teorya tulad ng multiverse theory at parallel teorya ng universo, na nagpapatunay na ang kanilang sitwasyon ay resulta ng pagkakahati ng timeline ng universo. Sa pagsasabi nito, ang ibig niyang sabihin ay ang kapitan, pagkatapos bumalik sa nakaraan, naging ganap na kakaibang tao. Si kapitan na dating nasa mundo nila. Pagdinig na, ang lahat ng iba pang mga miyembro ng koponan ay natupok sa kawalan ng paniniwala, na humantong sa kanya upang mapagtanto na hindi nila mauunawaan ang kanyang sinasabi. Sa simpleng salita, ipinaliwanag niya na bumalik ang kanilang kapitan sa nakaraan, ngunit dahil doon, walang magbabago sa mundo nila. Sinabi niya na, ayon sa kanyang kaalaman, ang mga bagay sa tore ay may ganoong kapangyarihan. Hawak ang regression stone, sinabi niya yun ibabalik nito ang lahat sa mundo sa isang split timeline, ngunit hindi kinakailangan na ang lahat ng gumagamit ng bato ay mapupunta sa parehong split timeline. Siya ay may pananaw na ang mga bagay sa tore na ito ay higit sa karaniwang kahulugan ng sangkatauhan. Samantala, sa labas ng tore, nangyayari ang pangalawang pag-atake, na humahantong sa isa pang nakamamatay na pananambang ng mga halimaw na lalong sumisira sa sangkatauhan. Kinakailangan ng gumawa ng desisyon ang mga walker bago mapuksa ang buong populasyon ng tao sa Earth. Sa puntong ito, isang tanong ang lumitaw kung gagamitin nila ang mga regression stone at bumalik sa nakaraan para iligtas ang sarili o kung mananatili sila sa loob ng tore at lalaban hanggang sa huling hininga. Sa simula, sinusubukan ng mga walker ang kanilang makakaya para lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos, napagtanto nila na hindi sila katugma para sa mga halimaw at nagsimulang ubusin ang mga bato ng regression ng paisa-isa upang bumalik sa ang nakaraan. Pagkaraan ng ilang oras, tanging ang huling miyembro ng pangkat ng mga manlalaro ang natitira sa loob ng tore, habang ang lahat ng iba ay umalis sa kanya, na nagsasabi na ito ay ang katapusan para sa kanila sa mundong ito. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa tungkol sa pagliligtas ng sangkatauhan. Umupo siya sa harap ng isang mabigat na halimaw na handang kainin ito. Gayunpaman, biglang may dumating na isang makapangyarihang tao mula sa likuran at ginamit ang kanyang sandata ginupit ang halimaw sa isang iglap, na ikinagulat ng tao. Paglapit sa kanya, tinanong ng makapangyarihang tao kung ayos lang siya at tumango siya. Nang lumingon siya sa likuran niya, namangha siya nang makita ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao na naglalakad patungo sa kanya, habang ang taong namumuno sa kanila ay nagtatanong kung ang lahat ng ibaba ay tumakas. Paglapit, pinuri siya ng mga rescuer sa kanyang pagtitimpi hanggang sa huli. Napagtatanto iyon na ang mga taong ito ang kanilang tunay na pag-asa, ang tao ay gumagamit ng regression stone at bumabalik sa nakaraan. Iniisip na ang mga makapangyarihang tao na tulad nila ay hindi kailanman natutukso ng mga pabalik na bato. Pagkatapos niyang mawala, sinabihan ng kapitan ang kanyang grupo na magpatuloy at magsimulang magpatuloy muli, na pinamunuan ang huling do-or-die squad ng sangkatauhan, ang Carpe Diem. Sa kabila ng kanilang hindi mapapantayang kapangyarihan at determinasyon, ang pangkat ay malapit ng nawasak, kasama ang lahat ng mga miyembro na nakahiga sa bingit ng kamatayan. Sa pagtingin sa kanyang mga kasama, ang kapitan ng grupo ay natigil sa ilalim ng mga bato, nagtataka kung saan ito nagkamali. Naalala niya na ilang sandali ang nakalipas, isang higanting halimaw na parang panakat na sumalakay sa kanila, at tumakbo ang kaibigan niya papunta dito para malaipat ang atensyon nito habang si Jae-hwan, ang kapitan, ay tumalon mula sa likuran. Kaya, sa isang coordinated na pagtatangka, pinutol ni Jae-hwan ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang espada, habang si Yoon-hwan, ang kanyang kaibigan, ay ginamit ang kanyang mga sandata upang putulin ang natitirang bahagi ng katawan nito.
Matapos patayin ang halimaw, lumingon siya kay Yunhuan, nagtatanong kung may nasawi, ngunit sumagot siya na wala, at magiging maayos ang mga nasugatang miyembro ng squad pagkatapos ng kaunting pahinga. Sa pagtingin sa mga miyembro ng kanilang koponan, sinabi ni Yunhuan na sa bilis na ito, maaaring posible para sa kanila na maabot ang huling palapag, at masaya silang kumaway. Habang kumakaway pabalik, biglang si Jaehoon ay napansin ang isang kakaibang espada na nakahandusay sa lupa. Ito ay isang suppressing dragon sword, na puno ng enerhiya ng araw at buwan, at ito ay ginawa sa loob ng 1,000 araw ng master ng ika-85 palapag upang pumatay ng isang dragon. Sa pagtingin sa espada, nakaramdam ng pananibik si Jaehoon na makakuha ng napakalakas na sandata at naisip na, tulad ng sinabi ni Yunhuan, kung magpapatuloy sila ng ganoon, malapit na nilang maabot ang huling palapag. Hanggang sa sandaling iyon, inisip ni Jaehoon na pabor sa kanila ang lahat, ngunit nang makarating sila sa kamara ng purgatorio sa 98th floor, nakaharap nila ang isang makapangyarihang halimaw. Ang halimaw na ito, na nagbuga ng lava mula sa kanyang bibig, nasugatan ng husto ang lahat ng kanyang mga kasama at natunaw ang kanilang mga sandata. Habang nakatayo siya, tinitingnan ang kalagayan ng kanyang mga miyembro ng squad, bumagsak ang halimaw na pasandal siya sa pader, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang magsimula siyang mawala ng malay, naisip niya na ito ay walang saysay. Naalala niya ang mga miyembro ng team niya at ang kaibigan niyang si Yunhuan, naisip niya kung matatapos na ba ang lahat ng pinagdaanan nilang magkasama. Ay maya-maya lang ay bumukas ang bibig ng halimaw na nakatayo sa harapan niya para maghagis ng love sa kanya. Gayunpaman, bago nito magawa yon, biglang lumitaw si Yunhuan sa gilid nito at naglunsad ng isang pag-atake, na naging dahilan upang makaranas ito ng matinding paghihirap. Sinabi niya kay Jaehoon na hawakan ang sarili, dumapo sa katawan ng halimaw, at itinulak ito pababa habang sinasabing hindi niya ito kayang patayin ng mag-isa. Sa sandaling iyon, lumingon sa kanya ang halimaw at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake, na iniwan si Jaehoon na nakatulala. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Yunhuan ang kanyang mga sandata mula sa kanyang mga kamay na may dugo at sumabit sa matalim na sungay ng halimaw, na malapit ng kainin nito. Laking gulat ni Jaehoon nang makita ito, sinimulan ni Jaehoon na tawagan si Yunhuan dahil sa pag-aalala, ngunit bago pa man siya mawala ng malay, tumalikod ang halimaw at ibinagsak ang sungay nito sa tapat na dingding. Nang makita iyon, napuno ng galit si Jaehoon, tumayo, hinawakan ang espada, at tumakbo patungo sa halimaw na may mabangis na layunin sa kanyang mga mata. Nakaramdam ng paggalaw sa likuran nito, lumingon ang halimaw, ngunit bago pa nito magawa ang anuman, mabilis na lumapit si Jaehoon dito at naglunsad ng pag-atake. Pagkaraan ng ilang oras, ang halimaw ay bumuyangyang sa lupa, nang hindi mabilang na mga piraso, na may lava na umaagos mula sa katawan nito. Nagpupumilit na mabawi ang kanya hininga, lumingon si Jaehoon kay Yunhuan, na sinasabi sa kanya na magpatuloy pa. Gayunpaman, nakita niya si Yunhuan na nakahandusay sa lupa, malubhang na sugatan at may hawak na regression stone sa kanyang kamay. Nang makita iyon, tinanong ni Jaehoon kung ano ang kanyang ginagawa, at humingi ng tawad si Yunhuan sa kanya. Naaalala ni Jaehoon si Yunhuan bilang isang taong hindi nawawala ang kanyang ngiti, kahit nasa ganitong kadelikadong tower, dahil sa kung saan siya ay binansagan na Smile Knight ng mga Tower Walker. Napagtanto na ang parehong ngiti na kabalyero ay nawala ang kanyang ngiti sa unang pagkakataon. Lumingon si Jaehoon sa paligid, sinasabi sa kanya na bumalik siya bago magbago ang isip. Pagsasabi niyan, nagsimula na siyang lumayo habang si Yunhuan ay patuloy na nakahiga. Pagtingin kay Jaehoon, nagtataka si Yunhuan. Naisip niya ang kanyang intensyon at tumingin sa batong may bahid ng dugo sa kanyang kamay, na sinasabing ito ay masyadong sira. Gayunpaman, nagbago ang isip niya at nagsimula umakyat sa hagdan, iniisip na mas malakas si Jaehoon kaysa sa inaasahan niya at siya ang nagkumbinsi sa kanya na gawin yun. Sinusubukang maglakad sa kabila ng kanyang nakamamatay na pinsala, iniisip ni Yunhuan na posibleng maabot ang pinakamataas na palapag ng tore kung ang naglalakad ay isang katulad ni Jaehoon. Nakatayo sa tabi ng bintana, sinabi niya na nakahinga siya ng maluwag dahil sa presensya ni Jaehoon sa mundong ito at tumalon pababa. Samantala, narating ni Jaehoon ang pasukan ng susunod na palapag at bubuksan na sana ang pinto nang ang mga dahon ay nagsimulang mahulog sa kanya. Ang mga dahon na ito ay nagbibigay sa kanya ng senyales ng ginawa ng kanyang kaibigan, dahilan upang manatiling tahimik siya ng ilang sandali at pagkatapos ay sasabihin na dapat silang magpatuloy pasulong magkasama.
Sa pamamagitan nito, binuksan niya ang pinto sa ika-79 na palapag at nagulat nang makita ang isang snowfield sa harap niya. Ito ay nagpapaunawa sa kanya na ang mga hamong kakaharapin niya mula noon ay iba na. Pagpasok sa snowfield, nagsimulang sumulong si Jae-hwan, nakaramdam ng lamig at pagod. Biglang sumulpot ang matulis na mga spike ng yelo mula sa lupa, dahilan para tumakbo ng mabilis si Jae-hwan. Upang mailigtas ang sarili sa kanila. Habang siya ay tumatakbo palayo, nahaharap sa matinding sakit, isang mala-dragon na halimaw na gawa sa yelo ang lumitaw mula sa lupa, nagtatanong kung siya ay sa wakas ay bumigay na. Nakatayo sa harap nito na sugatan ang katawan dahil sa mga snow spike, ngumiti si Jae-hwan at nagtanong kung pagod na ba ang halimaw sa pakikipaglaban. Biglang, isang napakalaking pagsabog ang sumabog sa nyebe, na humahantong sa simula ng walang humpay na away ni Jae-hwan at ng halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, sa ilalim ng mga nakapirming katawan ng dambuhalang halimaw, nagtago si Jae-hwan gamit ang isang piraso ng tela sa kanyang bibig upang maiwasan ang paggawa ng tunog. Samantala, hinahanap siya ng halimaw sa paligid, nagtatanong kung nagsimula na siyang maglaro muli ng hide and seek. Nakaupo pa rin sa pwesto niya, naalala ni Jae-hwan na 10 taon na ang nakalipas mula nang marating niya ang 99th floor. Naglalagay ng gamot sa kanyang kamay, sa palagay niya, kahit na humarap siya sa maraming hamon sa ika-78 palapag, ang antas ng panganib sa palapag na ito ay hindi maihahambing sa alinman sa mga mas mababang antas. Nakaramdam ng matinding sakit, dahil sa kanyang pinsala, naisip ni Jae-hwan na ang ika-79 na palapag, ang Ice Dragon, nagtataglay ng hininga na nagmula sa Forgotten Land. Ito ay isang bagay na mahirap mapaglabanan, kahit na may malamig na pagtutol sa pinakamataas na posible antas. Sa tingin niya, ang tanging dahilan niya para mabuhay ng ganoon katagal ay ang mga piraso ng kagamitan na iniwan ng mga walker na nagregress. Naalala niya ang Suppressing Dragon's Sword na nakita niya sa 85th floor at ang Ice Demon Armor na ibinigay ni Yunhwan sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa Pulse Ares ng Flame King. Nakuha niya mula sa kapwa niya Han Soil at ipinikit ang kanyang mga mata, nawawala ang lahat ng ito. Pag-alala si Soil, humihingi siya ng tawad sa kanya sa walang magawang pagpapakamatay sa kanya at naisip niya na kung siya ay medyo malakas, hindi ito mangyayari. Maya-maya lang, may tumawag sa kanya at iminulat niya ang kanyang mga mata, nakaramdam ng pagkagulat. Nadala siya sa isa sa kanyang mga alaala, kung saan isang panday na nakatayo sa harap niya ay nagtatanong kung iniisip niyang hamanin muli ang tore, at sumasang-ayon siya. Sinabi niya na talagang nararamdaman niya na kaya niyang talunin ang tore sa pagkakataong ito. Pagkarinig nito, si Jay, ang panday, ay lumingon sa kanya, na nagsasabi na talagang nakakagaan ang loob na marinig iyon. Si Jay ay kabilang sa isang nayo na pinangalan ng Atopos na na-reclaim matapos talunin ang ika-50 palapag. Si Boss Altemienes. Bagaman ito ay isang lugar kung saan pumapasok ang mga patay o nasugatan na mga naglalakad araw-araw, hindi nawala ng pag-asa ang mga tao. Ang mga pari ay nagtatag ng mga emergency rescue unit upang iligtas ang mga walker, na hindi na nagawang lumaban. Samantala, ang mga panday sa mga pagawaan ay lumikha ng mga libreng kagamitan para sa mga naglalakad na nakipaglaban para sa kapakanan ng sangkatauhan. Paglingon kay Jay, sinabi ni Jae-hwan na tila siya ang huling panday sa Atopos. Bilang tugon, pinagbawalan siya ni Jay na ipaalala yun sa kanya, na sinasabing si Jae-hwan lang ang customer niya at ang mga supply ay hindi na nanggagaling sa ibabang palapag ngayon. Nang marinig iyon, naisip ni Jae-hwan na ito ay isang bagay na inaasahan dahil halos wala ng buhay na tao sa loob ng tore na maaaring magpadala ng mga supply. Iniisip ni Jae-hwan na hindi niya alam kung anong taon ito, ngunit natatandaan niyang mayroon ng hindi bababa sa 10 tower impact hanggang ngayon, at hindi na iniimbitahan ang mga tao sa loob ng tore. Nang maalala yon, lumingon siya kay Jay at nagtanong kung ang mga tao ay ganap na naalis sa Earth. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik si Jay nagtatanong kung hindi ba siya naabala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-akyat at pagbaba ng tore. Nang marinig iyon, naalala ni Jae-hwan na sa lugar kung saan natuklasan ang regression stone, may kakaibang scribble sa dingding, na nagbabasa ng Tower Within the Tower, Nightmare. Sa loob ng bangungot, isinasaalang-alang na ito ay maaaring isinulat ng ibang tao at hindi niya alam ang kahulugan nito. Hinawakan ni Jae-hwan ang kanyang ulo, na nagsasabi na walang espesyal sa loob. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Jay na 2 araw na ang nakalipas, na wala ang isang babaeng tinatawag na Lola Hylin, na ikinagulat niya.
Sa tingin ni Jae-hwan, dalawa lang ang dahilan para mawala ang isang tao sa tore, pagbabalik sa nakaraan o pagtalon sa tore. Naniniwala siya na si Hylin, isang sanay sa potion maker, at si Jae, isang bihasang panday, ay dalawa sa ilang support type walker na nanatili. Isinasaalang-alang na hindi siya maaaring hayaang tuluyang mawala ang mga talentong ito. Lumingon si Jae-hwan kay Jae, hinihiling sa kanya na turuan siya ng mga kasanayan sa panday na ikinagulat niya. Nang maalala ang pag-uusap nila ni Jae, lumabas si Jae-hwan sa kanyang pinagtataguan at kumpiyansang tumayo na nakaharap sa Ice Dragon habang nagtatanong ito. Kung tapos na siyang maglaro ng hide and seek, sinasabi ng dragon na walang tao ang nakarating sa ika-79 na palapag mag-isa mula nang likhain ang tore. Kaya naman, kinikilala nito si Jae-hwan na maging isang hindi kapani-pani walang tao. Habang si Jae-hwan ay patuloy na nakangiti, napagtanto na ang huling bagay na kumikilala sa kanya ay isang halimaw at hindi isang tao. Binuksan ni Jae-hwan ang kanyang mga mata, bumaling sa dragon, at sinabing makararamdam siya ng walang laman pagkatapos patayin nito. Bilang tugon, ngumiti ang dragon na sinasabi iyon ay imposible para sa kanya. Gayunpaman, inilabas ni Jae-hwan ang kanyang espada, na nagsasabi na ang dragon ay dapat hindi masyadong sigurado tungkol dito. Nakatingin ng diretsyo sa dragon, sinabi ni Jae-hwan na kahit ang nagyayelong baluti na ipinagmamalaki nito ay nagsimulang pumutok. Nang marinig iyon, ibinuka ng dragon ang kanyang bibig, tinawag si Jae-hwan na mayabang, at pinakawalan nito ang nakakamatay na hininga. Itinuro ito kay Jae-hwan, na nagsimulang tumakbo patungo dito nang walang takot na mapatay. Pagkatapos ng walang humpay na labanan sa snowfield, tumutulo ang dugo sa katawan ni Jae-hwan. Habang nakahiga siya sa mga snow spike. Samantala, ang dragon ay nakatayo sa kanyang harapan at tumetawa ang kanyang pasya na lumaban hanggang sa huli. Sinabi ng dragon na kahit pilit pang kumapit si Jae-hwan, sa bandang huli, ang kapalaran na kanyang kakaharapin ay labis na pag-iisa at kawalan. Samantala, ang mga butil ng nyebe na bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang maghulma sa mga katawan ng kanyang mga kasama, na humawak sa kanya ng mahigpit, na tinatawag ang kanyang pangalan. Biglang tinawag ni Jae-hwan ang dragon, binuksan ang kanyang mga mata, at sinabing masyado itong nagsasalita. Sa pamamagitan nito, pinaghiwa-hiwalay niya ang mga spike ng nyebe at sinisingil ang dragon ng kanyang espada, iniwan itong nataranta. Sa pagtingin sa kanya, sinabihan siya ng dragon na sumuko, na nagsasabi na ang kanyang mga kasanayan ay hindi sapat upang patayin ito. Samantala, naalala yun ni Jae-hwan dahil sinimulan niyang salakayin ang tore ng mas huli kaysa sa ibang mga tao. Nabigo siyang makakuha ng mga nakatagong kasanayan at klase sa bawat pagkakataon. Kaya naman sumuko siya sa iba pang kakayahan at ganap na nakatutok sa thrust skill, na paulit-ulit niyang sinasanay at pinatay ang 50 milyong halimaw. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang tulak ay patuloy na lumalaki ng mas mabilis, mas tumpak, at mas malakas, na nalampasan ang isang simpleng paggalaw at nakakakuha ng lakas ng pag-atake na maihahambing. Sa isang nakatagong kasanayan na hindi kumonsumo ng anumang kapangyarihan ng espiritu. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang kanyang kalaban ay isang mabigat na ice dragon, iniisip niya ang labanan ay magiging matigas, na pagtanto na higit sa 100 tulak niya ay lumikha lamang ng gasgas sa katawan nito. Biglang ibinuka ng dragon ang bibig para pakawalan malakas nitong hininga, dahilan para mapagtanto ni Jae-hwan na huli na ang lahat para makaiwas sa pag-atake. Bigla niyang napansin ang isang liwanag na umuusbong mula sa katawan ng dragon at nagulat siya, considering na parehas nang nakita niya sa 98th floor din. Itinuturing na pagkakataon niya itong umatake, mahigpit na hinawakan ni Jae-hwan ang espada at isinisingil sa dragon ng buong lakas, na naging sanhi ng nakamamatay na pinsala sa dragon. Pagkalapag sa lupa, tiningnan niya ang dragon, na may nakabitin sa ibabang panga at ang isang bahagi ng mukha nito ay ganap na nawasak, nakaramdam ng galit. Nakangiting sabi ni Jae-hwan hindi pa rin sapat ang mga pag-atake at dapat ay tuluyan na niyang tinatangay ang baba nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang malalaking nagyayelong pakpak sa likod ng dragon, at sinabi nito kay Jae-hwan na huwag madala palayo pagkatapos ng isang welga. Ang pagkakaroon ng lumago kahit na mas mabigat, ang dragon ay lilipad, na nagsasabi na tatapusin siya nito sa pagkakataong ito. Dahil doon ay ibinuka nito ang bibig at nagpakawalan ng malakas na hininga na naging dahilan ng pagtakbo ni Jae-hwan para makaiwas dito. Bahagyang umiiwas sa mga pag-atake.